Hi, good morning po. Ako po si Abby. Pag-usapan po natin ngayon ng isang bagay na pwedeng makapagpabago ng buhay nyo. Imagine, buying a brand new car now. Imagine, buying or having your own house and lot now. Imagine, being debt-free now. At ito pa pinakamalupit. Imagine receiving a lot of thank yous because you helped them in changing their lives now. At lahat ito posible dahil sa isang napakagandang opportunity through your cell phone. Pag-uusapan po natin ngayon ay ang V-Mobile Technologies. First of all, may I please ask you now, how much do you spend just by using your phone for communication? 500 a month? 300? Let's see. For example, you spend 30 pesos a day for everything like text messages, picture messages, and calls. So, 30 pesos ang average daily load consumption mo multiplied by 30 days or 1 month. So, you spend 900 pesos for load every month multiplied by 12 months or 1 year. So, that's 10,800 pesos load consumed every year. So, kung naglo-load ka na for 10 years now, it will be 108,000 pesos for 10 years. Average number of household members is 5. So, multiplied by 5 for family members consuming load, that would be 540,000. 540,000 pesos na ang lumabas sa bulsa ng pamilya nyo to spend for load products. 540,000 pesos. Now, let me ask you another question. What can you do with your 28,000 pesos? Vacation? Brand new phone? Branded bag? Laptop? Or jewelry? Lahat ito magandang pagkagastusan. Pero, sa lahat ng examples na to, isa lang ang tanong ko sa inyo. Kumita po ba kayo sa lahat ng ito? I have the best recommendation for your money. So now, let me please introduce to you V-Mobile Technologies Incorporated. The name of our company is V-Mobile Technologies Incorporated. Nag-start siya April 29, 2008. So, more than 3 years na siya. According sa research, masasabi mong stable ng isang company kapag nag-last na siya ng more than 2 years. So, sino nga ba ang may-ari ng V-Mobile? Ang may-ari sa kanya is si Penta Capital. Familiar po ba kayo kung sino si Penta Capital? Kung hindi pa po, pag-usapan po natin kung sino nga ba si Penta Capital. Siya po ay isang investment financing corporation. In short, nagpapautang po siya ng pera, hindi sa mga tao, kundi sa mga companies. Sa legalities, meron pong DTI kasi may product, yung load, SEC-registered po kasi nagbabayad ng 10% tax sa government. Si Penta Capital ay isang financing company or quasi-bank. Nag-start po ang Penta Capital 1957. So, more than 50 years na siya. Siguradong stable. So, here are some clients of Penta Capital na nangungutang sa kanila. Ilan sa kanila ay Nila Water, Cebu Pacific, MRT, Shell, Petron, KFC, 7-Eleven, Alaska, ABS-CBN, San Miguel Corporation, SM Prime Holdings, JG Summit Holdings. Ngayon, ito pang mga companies na to ay big time or small time? Siyempre, big time, di ba? Ang point is, kung sila nga ng mga big time companies nagtiwala sa Penta Capital, how much more si V-Mobile at ang mga members ito na mismong may-ari ng kumpanya ay si Penta Capital. To make it clear, clients lang po sila ng Penta Capital. Penta Capital po ang may-ari ng V-Mobile. Ngayon, may nakausap ako isang negosyante. Sabi niya, kung gusto mo daw magnegosyo, kailangan kasama daw sa basic needs ng produkto mo.
Ano bang basic needs ng tao? Food. Sino-sino ba ang mga yumaman dito? Jollibee, McDonald's, Greenwich, KFC, at marami pang iba. Sa clothing. Bench. Si Benchan, dati yung mga damit niya sa Pilipinas, ngayon all over Asia na. Next is shelter. Kilalang Pinoy na tumakbo bilang presidente pero hindi nanalo. Manny Villar. Ngayon, maniwala ka o hindi, kasama na to sa ating basic needs. Load. Example, bago ka matulog, ano ba ang huli mong tinitingnan? Cellphone. Pagkagising mo, ano ba ang unang tinitingnan mo? Cellphone pa rin. Yun yung ka-importante ng cellphone natin. Okay lang ba sa inyo na every birthday ka lang magpapaload? All text 20 ba? Sino ba ang target market ng V-Mobile? Actually, lahat ng may cellphone. Babae, lalaki, matanda, bata, mangipin o wala. As in lahat ng may cellphone. V-Mobile is a huge and expanding business. Bakit? Kasi over 95 million na population sa Pilipinas. 75 million yan cellphone users. Accumulated total activated SIM cards ng Globe, Sun, and Smart. 900 million texts per day. Tayo po ang text capital all over the world. Imagine, magkano ang isang text? Piso. Meaning, 900 million pesos ang income nila Sun, Globe, and Smart. Text pa lang. Ganyan tayo kalala gumamit ng load. Naniniwala ka bang expense-generating device ang cellphone? Kasi, pagbili mo pa lang ng cellphone, expense na kasi naglabas ka na ng pera. Generating siya kasi hindi ka naman bibili ng cellphone mo tapos hindi mo loloadan, di ba? So, kung may cellphone ka, nag-generate lang yan ng expense. Every time na mag-text ka, send ka ng pictures or through calls, yung pera mo sa bulsa na pinaghirapan mong trabahuhin, mababawasan pa. Saan napupunta yung pera nyo? Sa Smart, Sun, Globe. Kaya sobrang yaman nila. Ang tanong, ilang taon ka na gumagamit ng cellphone? More than 10 years. Ngayon, ang gusto ng V-Mobile, gawing technopreneurs lahat ng load consumers. Kasi, ang concept ng V-Mobile is every time magte-text ka, mag-send ka ng pictures and calls, may babalik in a form of discount na 8 to 11%. Discounted ka na sa personal load mo, lifetime. Malaki ba ang 8 to 11%? Tingnan natin. May bank account po ba kayo? Hindi po ba marami ang pumapayag sa 1% per annum or year na interest? How much more ang 8 to 11% discount sa araw-araw mong ginagamit ng load? Diba? So, ano-ano naman ang benefits if you're already a technopreneur? First is use your existing cell phone and SIM card. I-register lang yung SIM mo. Second, one load wallet lang. Load everything. Makakasave ka sa lahat ng 300 prepaid products, PIN-based cards, telephone cards, internet cards, online games, cable cards, and e-loads, yung Globe, Sun, Smart. Next is my inventory ka online. Inventory system. Also, pwede mo ring loadan ang sarili mo through online. Siya, diba? And save as much as 8 to 11% personal lifetime discount. Pero, naniniwala ka bang pwedeng kumita ng 65,000 pesos in 7 months? Trabahong tamad, trabahong malas? Explain ko mamaya. How V-Mobile works. First is, yung kanina ka pa sinasabi na 8 to 11% personal discount on load on over 250 products. Saan ka ba pwedeng magpa-load wallet? First is sa office. Second is technopreneur to technopreneur transfer. Or last option sa mga banks na to, pero hindi ka papasok sa bank at magpapaload mag-deposit ka sa V-Mobile account mo at makikita yan sa quick guide. So, lahat tayo load consumer, di ba? Anong pagkakaiba natin? For example,
Sabay tayo na check-up. Kinabukasan na umaga. Ikaw, common sense mo na lumabas ng bahay at maghanap ng loading station, mainit man o umuulan. Minalas pa ating gabi, sarado na yung mga tindahan. So, maghahanap ka ngayon ng convenience store. So, paano kung malayo or wala? It's your choice. Pero ako, pwede ko loadan sarili ko anytime, anywhere. Kahit nasa jeep, taxi, airplane, bus, train, or barko. Convenient, di ba? Discounted pa kami. Ikaw, nagpa-load ka sa tindahan, sila lang ang kumikita sa ginagawa mo. Ilang taon na. Pero kami, discounted na kami. For example, maglo-load kami ng 100 sa sarili namin. 89 pesos lang ang bawas sa load wallet. Kilala nyo tong lahat. Globe, Sun, Smart. Napansin nyo yung mga tindahan dyan sa labas? Marami sila, di ba? Pero, napansin nyo ba kahit magbenta sila 1 to 10 years from now, nagbebenta pa rin sila ng load? No offense, but it's just a reality. Kaya walang yumaman sa pagbebenta ng load kasi ganito ang concept nila. Magbenta ng load. Pero, ang tanong, sila ba ay may convenience? Meron. Sila ba ay may discount? Meron. Pero, walang yumaman. Ngayon, dito sa V-Mobile, meron din tayong convenience at discount. Pero bakit maraming yumaman in a short period of time? Meron tayong leverage or duplication, duplicating yourself to other people or teamwork. Kung ang focus ng traditional is mass loading, kaming mga taga V-Mobile is consumer empowerment. Instead na pupunta tayo dyan sa tindahan para magpa-load tayo na lang ang mag-load sa sarili natin anytime, anywhere. Instead ng tindahan na magka-discount sa load, tayo na lang and meron pa tayo extra income. Now, yung CDE na yan, convenience, discount, extra income, i-share natin sa family, friends, relatives, at sa lahat ng mga tao mayroong cellphone. Why? Kasi para sila na lang din mag-load sa sarili nila. Sila na lang din yung magkaka-discount sa load na gagamitin nila. And meron din silang extra income. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sinong taga-benta ng produkto ni Smart? Tindahan. Sinong taga-endorse ng produkto ni Smart? In this case, si Angel Locsin, si Piolo Pascual, si Gerald Anderson, si Kim Chu. Sinong kumita ng malaki? Endorser or tindahan? Siyempre, endorser. Okay. Let's see. Sa Globe naman, sinong taga-benta ng produkto ni Globe? Tindahan. Sinong taga-endorse ng produkto ni Globe? In this case, si Vice Ganda, artista. Sino ang kumita ng malaki? Endorser or tindahan? Siyempre, endorser. Ngayon, sa Sun naman, sino ang taga-benta ng produkto ni Sun? Tindahan, di ba? Sino ang taga-endorse ng produkto ni Sun? Artista, si Agamula. Sino ang kumita ng malaki? Endorser or tindahan? Siyempre, endorser. So, ang ginagawa ni V-Mobile, ang mga members na magiging endorser, members na payayamanin, hindi na artista. As a technopreneur, if you share the business to others, and yung taong yun nag-join sa V-Mobile, you will get 500 pesos as a direct sales incentive. Wala pong limit ang pagkuha ng direct sales incentive. Hanggat may na-invite po kayo, nag-join po sila sa business because of you, you will get 500 pesos. Another way of earning is through sales or team sales bonus. Pag may new name sa team A nyo and another name sa team B, at kapag nag-pair, another 500 pesos ka ulit. For example, if you have 10 members in your team A, also 10 members in your team B, you will receive 5,000 pesos team sales bonus.